Ang mga naging kaganapan nitong nakaraang taon, nitong mga maraming araw na lumipas, ay lockdown. Lalo na noong unang 3 buwan ng pagdating ng health crisis na ito, ay naka-lockdown ng lahat sa ating bayan. And then, quarantine. Iba-ibang level ng quarantine, iba-ibang level ng paghiwa-hiwalay, paglayo at pag-iwas sa mga tao. Then distancing was the name of the game, still is. Staying home has been the choice, the only choice of many people, and it led to a lot of boredom. In fact, kahit naman nung araw na wala pang ganitong mga health issues, wala pang ganitong mga health concerns, wala pang mga quarantine, ang dami ng mga tao laging nagrereklamong sila ay bored, nababagot, naiinip. Dapat nating harapin ng mabuti, i-manage ang ating boredom para hindi yan ang maghari sa ating buhay. Dapat tayo ang magkontrol sa tulong ng Diyos, sa liwanag ng Espiritong Banal. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan nating a boring day. Talaga, boring. Ang dapat nating isipin, mga kapatid, pag boring ang panahon, ang araw, ang oras, ibig sabihin ay walang acute pain. Kasi pag meron kang sumasabog na appendix dyan, pagka meron kang kirot na naradama, napakasakit na ulo, o masakit na paa, o masakit na likod, hindi ka mabobor. You will be busy entertaining the pain and suffering from the pain. Kaya, pag boring ang panahon, ibig sabihin, walang acute pain. Ibig sabihin, meron kang dapat ipagpasalamat. Parang sabihin mo, ang boring naman ito maghapon. Ay, salamat, nabore ako. Ibig sabihin, hindi ako nagkaroon ng masidhing sakit. O hindi nagkaroon ng masidhing sakit ang mga kasama ko dito sa bahay, mga mahal ko sa buhay, mga taong inaalagaan ko. Kaya nagkaroon ng chance ako mabore. Kasi hindi ako nagdusa. So, thank you. At nagkaroon ng boredom. Job 33:19-20. Or someone may be chastened on a bed of pain, with constant distress in their bones, so that their body finds food repulsive, and their soul loathes the choicest meal. Dumarating daw sa buhay ng tao yan, na sobrang dinadalaw tayo ng karamdaman, na sobrang hirap ang nararanasan, kaya pati pagkain ay tinatanggihan ng ating katawan, ng ating sikmura. At kahit pinakamasasarap na pagkain, ay hindi tayo naenganyo, hindi tayo na-attract dahil merong pain. So, salamat pag nabore, ibig sabihin kasi walang pain. Ecclesiastes 2:23, ano mang gawin ng tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip, ito man ay walang kabuluhan. So, pagka ikaw ay nabore, ibig sabihin wala kang naging malaking problema ang kailangan mong pag-isipan. Ibig sabihin na hindi ka na sobrang nabalisa, hindi ka na bother, hindi ka naguluhan, kaya nabore ka pa nga. Diba? Luxury na mabore. Kasi ibig sabihin hindi ka nagkaroon ng malaking suliranin. So, thank you for boredom. Huwag dapat laging ipagreklamo yan. Pag boring ang panahon, ibig sabihin ay walang urgent problem. Hindi nasusunog yung bahay. Kasi kung nasusunog ang bahay mo ngayon, paano ka mabobore? Hindi lumulubog ang vapor. Hindi nahuhulog ang sasakyan o sa bangin. Kasi kung nangyayari ang lahat ng yon, urgent problem yan, paano ka mabobore? O kaya hindi yung heto na ang maniningil, sinisingil ka na mismo, o nasa panganib ang iyong buhay, o tumataas ang baha, kailangan itaas mo lahat ang gamit, o kailangan lumangoy ka to safety. So wala kang urgent problem, kaya ka nabobore. Salamat sa boredom. Ibig sabihin, walang urgent problem. Job 4:5, but now trouble comes to you, and you are discouraged. It strikes you, and you are dismayed. So pagka dismayed ka, paano ka mabobore? So pag bored ka, salamat, trouble is not striking you. Psalm 25:17, relieve the troubles of my heart and free me from my anguish. So pagka ikay nabore, ibig sabihin wala kang trouble, deep, big troubles in your heart, at wala kang deep anguish. Wala kang sobrang pagdurusa, wala kang masyadong iniisip, kaya nabore ka pa. So parang, wow, luxury. You're too rested, you are rested enough to get bored. Huwag kang magreklamo pag bored, ipagpasalamat mo pa nga yan.
Pag boring ang panahon, ibig sabihin ay walang crisis. Tulad ng binabanggit natin kanina pa. Psalm 4:7, fill my heart with joy when their grain and new wine abound. So, walang crisis. Meron ka pang time na magkaroon ng joy. Meron ka pang time na mag-enjoy. So, yung boredom mo, palitan mo ng enjoyment. Kasi it is neutral enough to be manipulated into something beneficial and beautiful. Kasi hindi mo obligasyon na harapin yung boredom tulad ng obligasyong harapin ang problema, obligasyong harapin ang crisis. Psalm 31:9, be merciful to me, Lord, for I am in distress. My eyes grow weak with sorrow, my soul and body with grief. Bored ka? Ibig sabihin, wala kang sobrang grief, wala kang sobrang sorrow, wala kang distress. So magpasalamat ka at nagkaroon ka pa ng chance mabore, imbes mapuno ng grief, ng hirap at hilahil at problema. Psalm 90:10, our days may come to 70 years or 80, if our strength endures. Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass, and we fly away. So, ganun lang daw ang buhay. At kuminsan, natatapos na at sa kabilang buhay ka na. So, nabore ka maghapon, nabobore ka na isang linggo, nabobore ka na isang buwan, ibig sabihin hindi ka kasi namatay. So, salamat! Hindi ka namatay, meron ka pang chance na mabore. Hindi ka nag-agaw buhay. No? Hindi ka lumaban para ka lang makahinga o lumaban para ka ma-revive. Ibig sabihin, rested kang masyado, kaya ka nabore. So, salamat. At ikay nabore, imbes mag-agaw buhay. Proverbs 19:23, the fear of the Lord leads to life. Then one rests content, untouched by trouble. Yun. Pagka ikaw ay untouched by trouble, magiging kontento ka. At pag hindi mo ginamit sa tama, sa positive way ang contentment, pwede yung mag-slide down to boredom. Na kahit boredom pa nga yan, ibig sabihin, you're on the side of rest. You're on the side of non-trouble. You're on the side of ease and rest. Kaya salamat sa boredom. Dahil ibig sabihin, hindi ka namomroblemang sobra. Kasi pag may problema ka at sobra mong pinoproblema, hindi ka mabobore. Mapupuno ang utak mo ng kutakot-takot na mga negative things at mga gagawin na mahirap sa loob, pero hindi boredom. Pag boring ang panahon, ibig sabihin ay walang tragedy. Pwede ka bang mabore habang lumulubog ang barko? Pwede ka bang mabore hanggang nagkakasakit ang buong pamilya? Pwede ka bang mabore hanggang wala kayong makain? Pwede ka bang mabore hanggang ubod ng daming challenges ng buhay? No, walang tragedy. Kaya nagka-time ka pang mabore. Kaya again, salamat boredom. Ibig sabihin lang, wala akong malaking problema. Job 10:20, are not my few days almost over? Turn away from me so I can have a moment's joy. So, yung mga sobrang hirap na hirap, walang time yan mabore, katulad nangyari kay Job. So, pag nabore ka, ibig sabihin, hindi ka hirap na hirap. Ipagpasalamat. Psalm 13 verse 2, how long must I wrestle with my thoughts, and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? So, nabore ka kasi hindi ka natalo ng iyong enemy. Hindi ka natapakan, hindi ka nadurog, hindi ka naging talunan. Kaya nagkaroon ka pa ng chance, magkaroon ng luxury to be bored. Be thankful for your boredom. Job 21:23-25. One person dies in full vigor, completely secure and at ease, well-nourished in body, bones rich with marrow. Another dies in bitterness of soul, not having enjoyed anything good. So pag ikaw, wala ka na-enjoy na anything good, nagsasuffer ka, bitter ang iyong soul, hindi ka mabobore. You will be wretched. You will be miserable. You will be suffering, but never bored. So boredom is still something that you can be thankful for. Ecclesiastes 11:10, iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang walang kabuluhan. So, young person, nabobore ka, ibig sabihin wala kang alalahanin. Hindi ka balisa
So, dapat ipagpasalamat pa rin yan. Pag boring ang panahon, tulad ng paulit-ulit kong sinasabi kanina pa, magpasalamat. Kasi kung ikaw ay nasa bingit ng sobrang panganib, hindi ka mabobor. Kung ikaw ay nagugutom, hindi ka mabobor. Ikaw ay nahihirapan, hindi ka mabobor. So positive sign pa rin yun na hindi ka nagdurusa. Kaya may time ka pang mabor. Magpasalamat. Ecclesiastes 9:4, anyone who is among the living has hope. Even a live dog is better off than a dead lion. So habang buhay ka, huwag ka mabor. Turn your boredom into something positive. Your boredom means you are free enough from pain, from sorrow, from trouble, from crisis. So, use that freedom to do something fruitful, productive, beautiful, and enjoyable. Ecclesiastes 11:8. Kung ang tao'y mabubuhay ng matagal, dapat niyang ikagalak yun. Ngunit alalahanin niyang ang darating na panahon, ang kadiliman, ay mas mahaba. Lahat ng mangyayari ay walang kabuluhan. So, kung tayo ay may ikinagagalak, kung tayo ay nagpapasalamat para sa ating buhay at humahaba ang ating buhay, huwag maglublob sa boredom. Alam niyo yung boredom, parang ring temptation, parang bird. You cannot stop it from flying over your head, sabi nga ni Martin Luther, but you can stop it from nesting in your hair. Pag dumadating yung boredom, parang ibong dumadaan si babo na yung ulo, hindi mo kayang pigilin lahat yan, pero pwede mong pigilan na magpugad sila sa iyong buhok. So, pag dumadating yung boredom, makilala natin agad, itaboy agad, palitan agad ng something productive, something activity na thankful, celebratory, happy, fruitful. Pag boring ang panahon, magdiwang. Kasi ibig sabihin, may luxury ka pa para mabore. Hindi ka masyadong weighed down, hinihila, pababa ng sobrang marami mga suliranin. Ecclesiastes 9:7, go, eat your food with gladness, and drink your wine with a joyful heart, for God has already approved what you do. If you are blessed with time that is not negative, not painful, not haunted by sorrow or pain or bitterness, enjoy whatever can be enjoyed. Ecclesiastes 2:24, a person can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in their own toil. This too, I see, is from the hand of God. So, imbes mabor, which means you are not saddled with sorrow or problem or pain, enjoy your life. Enjoy the blessings that God gives you. Share these blessings with others. Ecclesiastes 3:22, so I saw that there is nothing better for a person than to enjoy their work, because that is their lot. For who can bring them to see what will happen after them? So enjoy whatever you have to do. And if you are bored because you have nothing to do, thank God that you are not under crisis, that you have the luxury to be slow, to rest, and to even be bored. But don't get bored too long. Turn your boredom into something productive, beautiful, helpful, and enjoyable. Of course, you should avoid boredom by being productive, by engaging in interesting pursuits. Avoid boredom by enjoying what could be enjoyed. But if boredom couldn't be avoided, celebrate it. Say, boredom, thank you, welcome. It means I have the space, I have the time, the luxury to be bored. Salamat na lang. Ecclesiastes 9:10, whatever your hand finds to do it with all your might. So kung boredom ang kaharap mo ngayon, well, enjoy it. Celebrate it. Make something good out of it. Ano man ang ginagawa mo, ipagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. Sabi ng Ecclesiastes 5:19, ganun din ang dapat gawin ng lahat ng niloloob ng Diyos na yumaman. Tanggapin ang kanilang bahagi at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran sapagkat ito ay kaloob ng Diyos. Bakit natin ito sinasali sa usapan? Maraming kung kailan pa yumaman, kung kailan pa nagkaroon ng sapat na pagkain, nagkaroon ng magandang higaan, nagkaroon ng magandang bahay, maginhawang buhay, doon pa nagpakalublob-lublob sa boredom. Imbes enjoyin ang buhay.
Be grateful that you have the time, the energy, and the space to be bored. Kasi tulad na nga paulit-ulit nating sinabi, ibig sabihin lang nun, wala kang crisis. Turn it into a blessing. So sa mga naboboard dyan, kung talagang hindi nyo maiwasan, enjoy it. At least, wala kayong masyadong kailangan gawin. Pwede kayong mag-board dyan. Pero, huwag niyong patagalin. At magkaroon din tayo ng minutes sa mga nabobore. Turuan natin sila maging productive. Kung kailangan nila malibang, libangin natin. Pero hindi dapat puro libang at entertainment ang ginagawa ng tao dahil lang nabobore. Dapat meron siyang gawing mabunga sapagkat kung anong itinanim, aanihin. Magtanim na lang na maganda para may maaning maganda. Tulungan natin ang bawat isa na makalampas sa mga gabi, araw, tanghali, linggo, buwan ng boredom. Magtulungan tayo. Lilipas din ang lahat ng mga challenges ng panahong ito at magkakaroon din tayo uli ng napakaraming ginagawa, magiging mga busy uli tayo. So, samantalahin na rin natin na makapahinga ang ating isip, ang ating katawan, pati ang planeta at ang environment dahil hindi tayo naka-full force and full speed sa mga ginagawa natin ngayon. This won't last too long, kaya habang nandyan, enjoy it. Turn it into a blessing. God bless us all.